Hi, good morning guys. Kumusta kayo? For today's video, mag-ano tayo ngayon, magka-crabbing. So it's been a while na nag-crabbing ako. Dahil sa syempre nag-holiday, Christmas. So ngayong araw na to ay mabalik tayo sa tabing dagat or kaya dun sa pier para makapag-crabbing tayo. So this will be the first of 2025. Syempre dito tayo sa ating bagong bahay. For now, bili muna ako nung pang measure ng crabs kasi nawala yung akin. So dito ako ngayon sa Dick's, kung saan ko binibili ang aking mga fishing paraphernalias. So dito tayo sa fishing tackle dun sa dulo. Yeah, bibili lang tayo ng pang ng mga weights at saka yung pang measure. Dito siya guys, oh. Dito ko nabibili yun. Ayan, nandito na ako ngayon sa crab section. Ayan o guys. So ito yung mga crab snares. Meron ako nito kaya hindi ko na siya kailangan. So naghanap ako ng mga ito, meron dito. Ayan. Ito yung hinahanap kong crab measurement. Ayan. So kukuha tayo ng isang ganito. Meron ako dito yung plastic pero hindi ko mahanap para na-misplace ko yata. So, pero nasa bahay lang yun. Pero since kailangan natin ngayon, bibili na lang ako. Naghanap din ako guys ng mga ng mga weights. Pero wala akong makita. Nandito lang yun usually sa side na yun. Although meron pa naman ako doon, kaso lang syempre yung pang-backup ko ba na dito yun usually na dito sa side na to. Ito. Ito yung mga weights. Ito mga weights. So, kailangan natin yan. Pampabigat dun sa ating crab snares. Just in case lang naman na maalon. So, kailangan ko lang siguro nitong mga torpedoes. Meron naman itong mga triangular. Diba ganito guys, triangle. So kukuha tayo ng siguro ng isa lang, pandagdag lang din sa ating weights ng ating crab snare. Ito na lang siguro yung torpedo para mabigat-bigat. Okay, ito yan. Ayos na, tara. Okay. Let's check. How much is that? For both it would be $17.56. Thank you. Thank you. Need a bag for that? Oh, it's okay. Yan, nabili na natin ating kailangan. Kaya next natin pupuntahan ay bibili naman tayo ng pamain. So punta ako sa Asian store. Bibili tayo ng squid. Hindi na yung fresh na squid pero yung yung frozen saka isda para ating papamain doon. Dito na tayo ngayon sa Asian market at bibili tayo ng pamain. Bili lang ako ng ng squid at ng fish. Combination yun ng bait natin para mas makapag-attract ng ng mga crabs.
Okay, nakabili na tayo guys. Ito na yung ating pamain. Dito ako bumibili kasi mura dyan. So maraming Asian stores dito, kaso yung iba mahal. Dito medyo mura dito, Manila Oriental, pero Chinese may-ari niyan guys. Dito kasi sa lugar namin may maraming mga Pilipino at mga Asians, kaya napaka ganda ng aming lugar. Nagtataka kayo bakit tayo nandito ngayon. What I mean, nandito ngayon dito sa bagong platform na to ng social media is, kung alam nyo, karamihan sa inyo ay malamang mga followers ko sa Facebook, kung saan tayo nag-umpisa maging isang content creator. So ngayon guys ay susubukan natin ang larangan ng YouTube. Actually, noon pa man ay mahilig na akong gumawa ng mga videos, pero hindi lang ako nag-edit at nag-upload dahil alam nyo na yun, wala akong experience, saka para nakakahiya lang talaga na alam mo yung magtitake ka ng mga videos ng sarili mo at magsasalita ka in front of the camera. Although nung college tayo, yan ay pinag-aaralan natin. Yun po yung una naging major course ko. Doon tayo nakasang mag-take ng mga videos at mag-edit. Doon din natin natutunan yung mga basic video editing at kung paano maglapat ng mga musika sa mga videos. Pero nakahiligan ko na talagang mag-take ng mga videos. Yan nga lang ay wala akong lakas ng loob para mag-post sa social media. Pero nung nakarang taon ay I think that was 2023 nung nag-umpisa akong maging isang content creator, pero sa isang platform pa. Doon ako nag-post ng mga short videos hanggang sa nag-start ako mag-live at mag-post ng mga long form videos din. Matagal na talaga akong gustong maging isang digital creator, at since naumpisa na natin doon ay why not ituloy na natin yung pangarap natin, o diba? At yung balak natin na maging isang tuluyan ng content creator, but this time dito sa larangan ng YouTube. Maganda ang panahon ngayon, kaya naisipan kong mag-crabbing. Kasi nga katulad ng nasabi ko, last year medyo malamig, foggy at paulan-ulan, saka mataas yung wave, kaya hindi na ako nakapag-crabbing or fishing towards the late end of 2024. Pero subukan natin ngayon guys. Sana maganda yung maganda ang alon, hindi siya masyadong malaki. Ano na ngayon hapon na, mag-alas 2 na ng hapon. So
hopefully makahuli pa tayo kahit ilang oras lang tayo mag-fishing or magka-crabbing. Kaya samahan nyo ako guys. So dito tayo guys magka-crabbing sa Pacifica, California. Doon tayo sa Pacifica Pier. Usually dyan sila dyan din ako natutong mag-fishing. Ayan yung dagat, Pacific Ocean. Ang ganda talaga ng panahon ngayon, kaya at wala rin akong ginagawa, kaya naisipan ko mag-crabbing ngayon. Yan lang. Unfortunately, I think sarado ang pier ngayon dahil ang lakas ng alon. My gosh, yun ang hindi ko na anticipate. Ayan, sarado ngayon guys ang sarado ang pier. Sobrang lakas ng alon. Check natin ngayon. Wala sarado. Pinasara talaga nila. Usually kasi dito kapag yung alon ay napakalakas, hindi safe sa mga nagpi-fishing dito sa pier kasi umaapaw yung tubig, kaya pinapasara nila to ngayon. Although maganda sana mag-crabbing, kaso lang I think it's not safe. Wala tayong magagawa kundi hindi makapag-crabbing, pero meron dito mga sites na pwedeng makapag-fishing and crabbing. Usually dito sa may seashore, pero kailangan mo ng license dyan. Dito kasi sa pier, pag nag-crabbing or fishing ka, hindi mo na kailangan ng license. Pero pag pumunta ka na dito sa may kampang, ay kailangan mo ng license. Minsan naman pinapasara nila to dahil sa mga maintenance check, kasi medyo luma na rin tong Pacifica Pier kaya sa ngayong araw ay wala tayong magagawa kundi maghanap na ibang location. Pero pa naman dito at may license naman ako, so try natin puntahan yung isang area dito na pinag-fishingan ko or crabbing. Dito tayo ngayon sa sa isa sa mga fishing spots ko. Many times na rin akong pumunta dito, may nahuli, may wala din, pero try natin. Nag-crabbing ako dito last time, wala akong nahuli kasi sobrang lakas ng alon, at saka 2 beses napatid yung yung crab snares ko. Nawala lang din siya. Dito sa mga ganitong area guys ay may nakalagay dyan, enter at your own risk, kumbaga, kasi delikado at medyo secluded yung area. Kapag nag-fishing ka, ikaw lang talaga dyan, ang sarili mo lang talagang isipin mo, walang ibang taong makakita sa'yo unless otherwise merong mga taong nag-fish din, ay alam mo yun, may pagkadelikado din, pero nasa sayo na lang din yun.
So ito yung isang spot na sinasabi ko sa inyo guys. Medyo unsafe rin ngayon pumunta dyan. Dito ako nag-set up. So kung makikita nyo, high tide yata ngayon tapos yung alon nyo dun sa area na yun, hindi siya safe kasi inaabot siya hanggang dito sa may sa may area na yan, yung may lupa dyan. So kung ako hindi ko siya i-risk na para lang sa isang crab na mahuhuli mo ay mag-fishing ka dyan na nagka-crabbing. Siguro kung low tide it's okay, but it's high tide right now at ayan ang lakas ng alon. Pero yung pag-fishing and crabbing guys ay isa lang sa mga pinagkakabalahan ko dito sa Amerika. Lalo na kapag wala akong pasok. Siyempre hindi naman to katulad ng Pilipinas na marami kang pwedeng puntang kaibigan, mga lugar. Pero dito talaga mag-iisip ka ng yung pagkakalibangan ba, lalo na pag day off mo. Siyempre maliban sa paglilinis ng bahay, pagluluto, pag-spend ng time sa family, siyempre meron ka rin mga me time. At isa na to sa mga libangan ko dito sa Amerika. Nakakahingal yung paakyat, sobra. Kaya nga guys, dahil nabigo tayo ngayong araw na to ay syempre ganyan talaga, minsan hindi natin expected ang mga mangyayari sa panahon. Malakas yung alon ngayon kaya hindi tayo makapag-crabbing. Pero don't worry kasi mahaba-haba pang ating pag-usama. Marami tayong spots na pupuntahan. May mahuli man tayo sa wala, kaya makikita pa rin tayo at matatry natin yung mga iba't ibang lugar dito sa amin sa San Francisco. Hindi pa ako nagla-lunch kaya maghahanap tayo ng pabibilhan ng boba o ng inumin man lang. Okay, dito tayo ngayon sa Bobaville. Ayan guys, Bobaville. Dito tayo ng boba. May inuman lang. Yan guys, nakuha na natin yung ating boba. At I'm gonna end my vlog here. So hope to see you again next time at sa ating mga susunod na mga adventures. At sana supportan nyo ako sa bagong platform na to. So don't forget to hit like, subscribe, and comment down below kung ano yung mga gusto natin, mga request nyo or ano gusto nyo gawin natin dito sa ating channel. Okay? So sa ngayon, let me enjoy my Thai tea boba dahil medyo kumakalam na din akin si Mura. Alright guys, hope to see you next time. Ito po ang inyong lingkod, si Manoy Roy, and see you on our next vlog. Peace out guys.